Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 saga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Miyerkules. Inyo 24 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinala. ICPO kag Department of Education Iloilo nagsapol agud pasang karon ang seguridad sa mga eskwelahan. Kasunod sa natabo nga pagpangluthang sa isa ka bulutuan sa Tacloban. Visayas Grid naka-yellow alert suno sa NGCP. Declogging sa mga drainage sa syudad nagapadayon sa pagpanguna sa Office of the Facility Conservation. OCD6 handa na sa posible epekto sang Super Typhoon Francisco. Kag pila ka barangay sa Miagao na apektuhan sang algal bloom. Oras Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa ato nga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Nagpakigangot gilayon ng Iloilo City Police Office sa Department of Education Iloilo City Schools Division nagod pabakuron pa ang seguridad kag mga safety protocol sa mga eskwelahan kasunod sa nagluntad nga pagpangluthang sa isa ka bulutuan sa Tacloban. Sa giniwat nga sinapol ginistoryahan ng ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Romadel Velasco, Hepe sang Women and Children Protection Desk kag Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga tikang agud mas mapabakod pa ang seguridad kag safety sa mga estudyante manunudlo sa eskwelahan. Lakip sa mga gintalakay ang pagmaintenar sang CCTV cameras kag iban pa nga security equipment, kahandaan sa mga first responders sa tion nga may emerhensya, pagpatuman sang child protection programs, pag-identify sa mga high-risk nga eskwelahan nga kinahanglan sang dugang nga seguridad, pag-deploy sang kapulisan, pagripaso sang standard operating procedures sa mga security guard. Magahiwat man sang lecture kag information campaign batok sa bullying kag iban pa nga issue may kangtanan sa school safety. Ginpangabay man sang ICPO mga school officials nga gilayon nga magpakigangot sa National Emergency Hotline o kun 911 o kun sa hotline sang ICPO kung may emerhensya. Suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, importante ang pagbinuligay sa mga eskwelahan, kapulisan, ginikanan kag komunidad. Agud mapabilin ang safety sang institusyon, sang edukasyon kag malikawan ang pamahog sa kabuhi sa mga estudyante kag manunudlo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Visayas Grid naka-yellow alert suno sa NGCP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginpahibalo sang National Grid Corporation of the Philippines nga naka-yellow alert ang Visayas Grid subong halin alas 4 sang hapon tubtub alas 9 sing gabi. Ang available nga capacity sang grid subong nagalabot lang sa 2,579 megawatts nga ginlaragway bilang nipis kag kulang para sa nagataas nga demand sang konsumidor.
Suno kay NGCP spokesperson Regan Alcantara, 3 sa pinakadako nga power plants sa Visayas ang nag-offline nga nagresulta sa pagkadula sang 500 megawatts nga kapasidad. Dugang pa, may iban nga mga planta nga nagadalagan lang sa moderated mode kay hindi makaproduce ang ilang maximum nga kapasidad. Sa kabugusan, 953.9 megawatts ang nadula sa generation capacity sang grid, nga nagdulot sang dako nga epekto sa supply sang kuryente sa bilog nga rehiyon. Ginapahayag ng isa sa mga rason sa pagtaas ng demand ang mga mainit nga temperatura kag ang pagbukas sang klase. Bangod sini, ginapatunan ang manual load dropping o kung scheduled brownouts sa pila ka lugar agud maangay ang supply kag demand. Ginapanawagan sang NGCP nga mag-conserve sang kuryente ang publiko bilang bulig sa epekto sang kakulangan sang supply. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Panyas. Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Flogging sa mga sa syudad sang Iloilo nagapadayon sa pagpanguna sang Office of the Facility Conservation Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Padayon ang declogging activity sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Office of the Facility Conservation. Lakip sa ginalimpyuhan ng mga drainage system, pedestrian lanes, sa mga dalanon, agud masigurado ang safety kay convenience sang publiko. Lakip sa ginakantuan sa declogging team ang buwang San Antonio Street, Barangay San Antonio Molo, Duran Street, Barangay Concepcion, City Papar, Zone 4, Pag-ibig, Barangay Buhang Haro, kagatubang sa Lapas National High School sa Barangay Lopez, Haina Sur, Lapas. Padayon ang pagpanawagan ni Iloilo City Mayor Raisa Triana sa pumuluyo nga magbinuligay kay magpraktis ang proper waste disposal para sa mas maayo kag malimpyo nga syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office of Civil Defense 6 handa sa posibleng epekto sang Super Typhoon Francisco. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Yara na sa alot status ang Office of Civil Defense o kung OCD Region 6 para sa nagalapit na Super Typhoon Francisco. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay OCD 6 Regional Director Raul Fernandez, nagpahayag ini na bisan hindi direkta nga maigo ang rehiyon, mahimo gihapon ini magdala sang heavy rainfall bangod sa habagat na pwede magresulta sang pagbaha. Bangod sini, naka-standby na ang ila operation centers kung naka-preposition na ang mga welfare goods. Nabasalag man si Fernandez na preparado ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa paglabay sa bagyo. Hugot na nga ginamonitor sang OCD ang mga lugar sa Western kag Central Panay sa posibleng epekto sang Southeast Monsoon na ginapabaskog sang Bagyong Francisco. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakahanda ng siyam ka patient transport vehicle gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office para sa turnover ceremony nga hiwaton karon nga adlaw sa Casa Real de Iloilo Provincial Capitol. Ang mga PTV igahatag sa mga benepisyaryo sa Western Visayas kag Negros Island Region kabahin sang padayon nga pagpaninguha nga mapbaskog ang serbisyo sa ikayong lawas nga mapadasig man ang pagdala sa mga pasyente sa mga balay bululngan labi na sa panahon sang emerhensya. Dala sang PCSO ang maayo kag madasig nga serbisyo medikal para sa mga komunidad nga mas nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa emergency meeting ang lokal nga panguluhan sang Miagao kasunod sa presensya sang algal bloom sa pila ka barangay sa Banwa. Ang sinapol gintambungan sang Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist, Information Office, agod istoryahan ng immediate response measures, agod mapaganagan ng epekto sini sa mga barangay, kasubong sang barangay Sapa, Mambatad kag Naratan. Base sa initial nga report ng MSWDO kag MHO, nakarecord sang 86 ka mga pasyente nga naka-eksperyensya sang mild to severe symptoms sang ginalakipan sang pagpangatsi, runny nose kag pagpalanghugot sang dughan. Nagpaandam ang University of the Philippines Visayas sang harmful effects sang algal bloom. Gani ginapangabay sang pumuluyo
o kung ang pumuluyo nga likawan anay ang pagpadulong sa dagat nga kontaminado sang algal bloom. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal naging inspection Education Secretary Sani Angara ang San Jose National High School sa Tacloban City kasunod sa natabo nga shooting incident nga nagpatay sang 3 ka mga estudyante. Sa iya pagbisita nakigsapol si Angara upod ang lokal nga panguluhan, ang pulisya kag mga stakeholders katuyuan sini nga makahimo sa mga madasig nga plano para mapabaskog ang security protocol sa mga eskwelahan kag masiguro nga hindi na maliwat ang kasubo nga insidente. Matapos ang meeting ginkamusta sang opisyal ang kondisyon sa mga biktima kag sang ila pamilya nga subong yara sa Leyte Provincial Hospital kung sa diin nagpasalig ini sang padayon nga pagbulig kag suporta gikan sa ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Department of Energy nagapreparar sa worst case scenario sa liwat nga pagsirado sang Strait of Hormuz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nagapreparar ang Department of Energy sa worst-case scenario matapos nang nag-ununsyo ang pungsod Iran nga liwat ni sirado ang Strait of Hormuz na nagasilbi kuntani nga lagyan sa barko sa mga gatong nga gina-import sa Pilipinas halin sa Middle East. Gisiling ni DOE Secretary Sharon Garin sa press conference na hindi pa nila masiguro kung bala magataas liwat ang presyo sang gatong bangod sa ginamensyo sang Iran. Gindugang sa opisyal nga hindi matumod sa ahensya kung magataas liwat ang presyo sa gatong bisan pa nagapanawag ang presyo sini sa global market sa karon. Sa baylo, sige-sige ang ila pagbantay kag pagpahanda agud masiguro nga hindi maubusan sang bastante nga supply sa produkto nga petrolyo ang pungsod. Sa piyak na bahin, nagatasalig man ang DOE nga mayara pa sang bastante nga supply sang langis ang Pilipinas na nagalabot sa 43.86 days on average. Nalakip sa sini nga reserbang supply sang gasolina para sa 43.75 kaadlaw, diesel para sa 42.42 kaadlaw, kag kerosene na nakalabot sa 128 kaadlaw. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Royalyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DOE padayon nga nagapangita solusyon para masiguro ang supply sang kuryente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Padayon na nagapangita sang solusyon ang Department of Energy para masiguro ang sige-sige kag masaligan ng supply sang kuryente sa Visayas. Kautos ang DOE ang National Grid Corporation of the Philippines, National Electrification Administration, kag ibang pa ng mga pribado nga kumpanya sang kuryente, nasunod sa naging direkta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasuportahan man sang DOE ang mga local government unit sa panawagan nga magpatuman sa emergency declaration base sa ila pag-usisa sa sitwasyon sa mga lugar nga apektado sa grid alert. Agud masabat ang adlaw-adlaw na kinahanglanon sa mga panimalay kag negosyo kapumuluyo, nagapabilin nga prioridad sa gobyerno ang pagpangita sa madasig nga solusyon para mapadakot ang kuryente sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Royalyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pila ka motorista ginkalipay ang ginpatuman nga big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nagpatugong gilayon sa Total Gasoline Station sa La Paz ang jeepney driver nga si Ferdinand Veloso kasunod sa pagpatuman sa big time rollback. Sunod siya dako ini nga bulig sa mga driver kasubong niya kag nagalaom nga magbalik pa sa daan nga presyo ang litros ang krudo. Para naman kay Dennis Siples sang Rios Dike La Paz kulang pa ang rollback kag maayo kon masundan pa ini. Santo sa monitoring sang DOE yara sa 9 pesos to 11 pesos ang average sigin rollback sa diesel, 390 pesos naman tubtub 5 pesos and 90 centavos per liter sa gasolina, kagyara naman sa 9 pesos and 82 centavos tubtub 11 pesos to 92 centavos ang ginubo sa litro sang kerosene. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpahamtang sang dugang i-connect pet bottle Wi-Fi vendo machine sa ibang nga lugar, pagapasang karon pa suno sa General Services Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita,
Ano pa nga pasangkaron sa Iloilo City Government na pagpahamtang sang dugang nga e-connect to Wi-Fi pet bottle vendor machine sa iban nga lugar sa syudad sa Iloilo, agud maingganyo ang pumuluyo nga mag-recycle sang plastic bottles. Kadungan sa paglunsar sang e-connect vendor machine nga nagatanyag sang libre nga 20-minute Wi-Fi sa kada plastic bottle nga ihulog sa makina, ginatingwaan nga makabutang sang kasubong nga proyekto sa pampubliko nga lugar, Buluthuan, Plaza, Kagiban pa, kasubong sang merkado, suno kay GSO Head Engineer Neil Ravina. Dugang pasinigi na tunan man sang data system management, ang plano nga pag-modify sang vending machine sa diin magluwas sa plastic, ginakonsidera man ang posibilidad sang paghulog sang tin cans o kon lata. At least no, may free wifi sila. And we're planning magbutang man din sa mga schools, no? And mga conspicuous place nga or sa markets, no? Namigit, no? Sa markets para na from the start or from the source ma-separate ta na ang mga pet bottles. Kaya this will encourage sa aton mga constituents nga i-separate no ang pet bottles. Sa piyak sini nagapanugyan ang GSO sa pumuluyo ang mga responsable gid sa pagabuhi o kon pag-recycle sa plastic bottle bangod ini ang nagapanguna nga basura nga nagasagabal sa mga waterways kag drainage system nga nagaresulta naman sa pagbaha. Bukas naman sa tanan ang pag-usar sang pinakauna nga pet bottle vendor machine sa Iloilo City Hall sa tanan nga empleyado kag pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan ang isa ka drug suspect sa bypass operation sa Zone 3 Barangay Kalumpang Molo kahapon sang hapon. Kinkilala kay alias Parcon, 42 anyos ang suspect o kung ang subject sang operasyon kag residente sang Molo na kumpiska sang kapulisan ang 700 gramos sang shabu, valor 4.8 million pesos. Nagagwa sa investigasyon sang otoridad nga nagaduso sang ilegal nga droga ang suspect sa siyudad sang Iloilo kag kaiping nga mga banwa. Suno naman kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang operasyon kabahin sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga droga agod maprotektahan ang mga komunidad kag mapungga na paglaptas sang ilegal nga droga sa rehiyon. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ng suspect kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masangkad nga anti-drug operation sang PRO6 nakaaresto na sang 173 ka drug suspect sa Western Visayas ang Police Regional Office 6 ini nga datos halin sang Mayo 22 tubtob Hunyo 21 sa ginlunsar nga 138 ka mga anti-drug operations sang PRO6. Na-recover sa paghinakop sang mga suspetsado ang 11 ka kilo sang hinapatian shabu nga may standard drug price nga 77 million pesos kag 112.46 grams sang marijuana. Ang Iloilo Provincial Police Office ang may pinakadako ang nakumpiska nga naglabot sa 5,000 grams sang shabu kag nakadakop sang 60 ka mga drug suspect. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, resulta ini sang ginpabakod nga intelligence gathering, surveillance, case build-up kag koordinasyon sa partner agencies. Tugang pa niya, hindi pagpasugtan sang PRO6 nga gubon sa ilegal nga droga ang komunidad nga padayon ng ila operasyon agud maaresto ang mga drug personalities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawa ang advisory ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Antique nga epektibo alas 5 sang Hunyo 22, nag-blue alert status ang tanan nga emergency operation center sang probinsya. Iniagod masiguro ang mataas nga pagpanghanda kag mapabaskog pa ang koordinasyon sa tanan nga level sa probinsya. Sa piyak nga bahin ginpangabay sang PDRRMC ang mga pumuluyo nga naga-star sa kabukiran nga landslide kag flood prone areas nga mangin alerto kag mag-evacuate kung kinahanglan, magpaiway sa pagpangisda kag hindi magtabok sa suba kung mataas ang tubig agud malikawan ang aksidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakatuon sa mga best practices ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa giniwat nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Lakip sa mga natunan sa mga personnel sa CIMEX ang importansya sang Integrated Communications Network sa Emergency Management, Territorial Defense Operations, ang umanang importansya sang pagpanghanda, interoperability, kag kolaborasyon sa tunga sang local government units, national government agencies, kag uniform services. Naibuluan nga imbitado ang mga personnel sang Antique PDRRMO sa ginhiwat nga exercises.
Ang exercise sites ginhiwat sa Barangay Kataan kag Barangay Igcundao sa San Joaquin. Sa bayan sang Antique nagtambong sa Charleston Apostol, Leodric Benitez kag Gian Gabriel Bungabong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 3 kagatos ka SLP participant sa Negros Occidental ginpaidalom sa financial literacy kag entrepreneurial training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ginpaidalom sa Financial Management kag Entrepreneurial Skill ang 302 ka Sustainable Livelihood Program o kung SLP participant gikan sa munisipalidad sang Ilog kag Binalbagan Negros Occidental sang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region. Tinutuyo sang aktibidad nga hanason ang mga benepisyaryo pinaagi sa paghatag sang kinahanglanon nga kaalam kag mga abilidad agud mapadayon kag mapalapnag pa ang ila proyekto sa palangabuhian. Sa banwa sang Ilog may 218 ka partisipante ang nakatapos sang komprehensibo nga 2 ka adlaw nga financial education kag technical training kag may giniwat man nga specialized learning session sa partisipante na tuwi sa entrepreneurship, financial literacy, simple bookkeeping, savings management, insurance kag mangrove crab breeding. Samtang 84 naman ka SLP participant na nagtambong sa financial literacy training nga nakasentro sa financial literacy basics for everyday life and business gikan sa Binalbagan. Ang sesyon nagatuloy nga pabasugod pa ang ihibalo sa mga partisipante sa pagbudget, mga strategiya sa pagtipik kag basic bookkeeping. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Manwas ang konsepsyon ginpaidalom sa Municipal Orientation kag Kalahi Seeds panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Erenieta. Ginpaidalom sa Municipal Orientation sa Kalahi Seeds panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project o PCRP ang munisipalidad sang Concepcion, Iloilo. Ang orientasyon nagamarka sa pagpatuman sang Stage 1 sang Community Resilience Implementation Process o CRIP. Ginpahayag ni Regional Program Manager kag DSWD6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Ramprea nga ang Concepcion isa sa mga munisipalidad nga gintumod kung saan ipatuman ang PCRP sa rehiyon sa East. Ang panahon ng pagkilos isa ka bago nga modality sa idalon sa DSWD Kalahi Seeds nga nagausar sa Community-Driven Development o CDD approach. Tinutuyo sini nga mapabasko kung mahatagan sang mas dako nga partisipasyon ang mga komunidad ako mapauswag ang ila kaligon batog sa nagkalain-lain nga mga risgo kag kahuyang. Nagatanyag man ang panahon ng pagkilos ang komprehensibo nga menu nga mga proyekto nga sarang ipropose ang komunidad depende sa ila kinahanglanon. Nagtambong sa kahiwatan ang mga empleyado sang LG Concepcion sa pagpanguna ng Mayor Millard Villanueva kag Vice Mayor Jovelyn Estrada. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth gindala ang Yakap Caravan sa mga miyembro sang ERPAT sa Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Detalye sang balita. Gindala sang Local Health Insurance Office akon LHIO Bacolod, kaupod ang Municipal Government of Don Salvador, Benedicto Negros Occidental ang health services para pit sa mga tatay pinaagi sa Universal Healthcare o kon UHC kag yakap orientation sa isa kagatos nga miyembro sang Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities o kon ERPAT program. Lakip sa serbisyong gintanyag sa ERPAT members ang PhilHealth registration, enrollment sa napilian nga yakap clinics kag issuance sang member data records o kon MDRs kag identification cards. Nagtanyag man ang Don Salvador Benedicto Rural Health Unit sang health screenings, assessments kag first patient encounter services. Kadungan sang kahiwatan kayong pakigbahin ni Municipal Vice Mayor Eugene Joel Bandolon ang positibo nga resulta sa kolaborasyon sa tunga sang LGU kag PhilHealth Bacolod. Pahayag sang Vice Alcalde nga nagsaka ang membership registration sang Don Salvador Benedicto halin sa 76% sang 2025 kag nangin 96% na as of April 30, 2026. Gimpasarig man ni Vice Mayor Bandolon ang pagsuporta sa LHIO Bacolod sa paglabot pa sang madamo nga pumuluyo para sa yakap enrollment kag pag-usar sang PhilHealth yakap kagamot benefits. Kabahin ang kaliwatan sa pagsaulog sang Father's Day. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD magasunod sa Juvenile Justice Law
sa kaso sang duha ka mga minor de edad nga naangot sa Tacloban school shooting. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sang balita. Magasunod sa proseso ang Department of Social Welfare and Development sa idalom sang RA 9344 ukon Juvenile Justice Law and Welfare Act. Kaangot sa kaso sang duwa ka minor de edad nga naangot sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suno kay Secretary Rex Gatchalian, hindi lamang inilegal nga issue, kundi isa man ka social welfare nga pagkabalaka. Ang kabataan nga nagaedad 15 tubtub mas nubo sa 18 anyos, mahimo nga manabat kung may paghangop. Apang kinahanglan nga ang proseso, magapabiling nga patas kag nagarespeto sa ila ka buhi. Ginapahayag man nga ang pagbutang sa ila sa bahay pag-asa ukol Rehabilitation Center for Youth, hindi lamang tikang sang hustisya, kundi isa ka oportunidad para sa pagbago. Ang case conference nga ginahanda sa mga ahensya pareho sang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee kag Public Attorney's Office nagapakita sa pagtinguha nga masiguro nga ang kabataan makabaton sang intervention na nagaangot sa ila sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Friendship Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:28 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna na balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Miyerkules, June 24, 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod kag pamati sa aton sini nga pagpangalagad. Paagi sa aton sini nga FB Live. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.